Kapag may balita tungkol sa pagtaas ng presyo ng oil and petroleum sa buong mundo, maraming travelers ang agad napapaisip kung may magiging epekto ito sa mga nakaplanong biyahe nila. May ilan na nag-aalala sa pamasahe, may iba naman ang iniisip kung magkakaroon ng delay o pagbabago sa flights. Related ito sa ating question of the week. Hello po, narinig ko na tumataas ang oil prices globally at baka maapektuhan ang airfare. May book ticket na po ako papuntang Dubai. Safe po ba ito sa immigration? Kapag usapang travel at global news, normal lang na magtanong kung may magiging epekto ito sa biyahe. At minsan, kapag sunod-sunod ang mga balita tungkol sa fuel prices, airline costs, at economic concerns, pwedeng maghalo-halo ang impormasyon at magdulot ng pagkalito. Linawin natin agad ang isang mahalagang bagay. Ang pagtaas ng oil prices at ang immigration process ay magkaibang usapin. Totoo na ang pagtaas ng presyo ng langis ay maaaring makaapekto sa airline industry. Posibleng magkaroon ng pagtaas sa airfare, fuel surcharges, o minsan ay pagbabago sa flight schedules depende sa sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin nito na maapektuhan agad ang immigration requirements mo bilang traveler. Kung may confirmed ticket ka na papuntang Dubai at maayos ang booking details mo, valid pa rin iyan bilang bahagi ng travel documents mo. Hindi ka haharangin ng immigration dahil lamang sa balita tungkol sa oil prices. Ang mas tinitingnan ng immigration officer ay ang mga karaniwang requirements gaya ng valid passport, visa kung kailangan, return ticket kung naaangkop, financial capacity, at malinaw na purpose ng biyahe. Sa madaling salita, hindi ang global oil prices ang magiging dahilan ng usapan sa immigration counter. Mas mahalaga pa rin ang pagiging handa sa travel documents mo. Pero may isang practical na bagay na pwedeng paghandaan bilang traveler dahil may mga pandaigdigang pangyayari na maaaring makaapekto sa airline operations, magandang magkaroon ng contingency plan. Halimbawa, pwede kang maglaan ng extra budget o contingency fund para sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Hindi dahil may problema agad, kundi para handa ka kung magkaroon ng flight changes, rebooking concerns, o ibang adjustments sa biyahe. Isa pa, magandang ugaliin ang pag-monitor ng updates mula sa airline mo lalo na kung papalapit na ang flight date. Mas mabuting updated kaysa mabigla sa huling minuto. At minsan, dito rin pumapasok ang isa sa pinakamahalagang travel habits. Huwag hayaang ang mga balitang pandaigdigan ang magdulot agad ng panic bago mo alamin ang buong detalye. Hindi lahat ng international news ay direktang may epekto sa immigration process. Kung may ticket ka nang nakabook at kumpleto ang requirements mo, mas magandang ilaan ang oras sa paghahanda ng documents kaysa sa sobrang pag-aalala sa mga bagay na wala namang direktang epekto sa immigration. Kung interesado ka rin sa mga travel concerns at airport topics, marami pa tayong episodes tungkol sa flight preparation, airport requirements, at mga karaniwang tanong ng immigration officers na pwedeng maktulong sa susunod mong biyahe. Bago tayo magtapos, balikan natin ang tanong ngayong linggo. Kung tumataas ang oil prices globally at may book ticket na ako papuntang Dubai, safe pa rin ba ito sa immigration? Ang sagot, oo, sa maraming sitwasyon, wala itong direktang epekto sa immigration requirements mo. Ang pagtaas ng oil prices ay maaaring makaapekto sa airline operations at travel costs, pero hindi nito binabago ang pangunahing dokumentong kailangan para sa biyahe mo. Dagdag pa rito, magandang mindset para sa travelers ang laging magkaroon ng kaunting allowance sa budget at oras. Hindi para matakot, kundi para maging handa sa anumang pagbabago sa biyahe. Ang mahahalagang puntong ito ay dapat nating tandaan, huwag agad kabahan sa mga pandaigdigang balita. Mas mabuting manatiling updated, ihanda ang travel documents at ituon ang pansin sa mga bagay na kontrolado mo para mas maging maayos at mas kampante ang iyong travel experience.